Gusto mo bang magkaroon ng multiple sources of income? Nako, grabe exciting to. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 7 income streams na pwede mong pagkakitaan. If you are interested, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, Justin kita ng inyong pambansang wealth coach. Welcome to this channel. Ito yung channel ng mga iponaryo at mga paunlad. Kaya nga alam na this, kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe. Click the bell button, sama na natin pati yung all. So mga friendship, isa ba kayo sa mga taong naghahanap ng another source of income? Okay, sa panahon ngayon, alam naman natin na kung mahirap pag umasa lang sa isa. Or if not naman, kung ikaw ay nabanggit ko at talagang interesado ko, gusto mo na talaga magsimula, gusto ko mag-comment ko muna sa comment section. Sabi mo, start. Oh, start na tayo, start. At syempre sa dulo, tapusin nyo sa dulo. Bakit? Kasi may bibigay po ako sa recommendation kung anong uunahin nyo sa pito. Okay? Wait! Dahil mahalaga sa amin ang inyong seguridad. Mga kaiponaryo, ito lang po ang aking verified account, okay? Tignan nyo, verified account to ng ika nga. May check po, may check ha. Okay, uulitin ko lang nga mga friendship. Paalala lang po, first, hindi po ako nag-endorse na kahit anong mang investment na cryptocurrency. Second, wala po akong account sa mga crypto exchanges. Third, hindi po ako nagpapadala ng mga WhatsApp number at tawagan mo ako, okay? So, ingat-ingat po kayo. Okay, 101% pala ito ay scam. So, balik na tayo sa usapan. So, number 1 source of income is what we call as earned income. Ito po yung tipong salaried o JOB. So, madaling salita, earn, no? You work, you exchange time and money, and then you get paid. Like for example, sweldo, tips, diba? Or if not naman po, ang tinatawag po natin yung mga pagbebenta, diba? Yung nagre-retail ka, nag-online selling ka, yun, mga self-employment or binibenta mo yung mga services mo, graphic artist, video editor ka, yan tinatawag na earned income. That's number 1. Second type of income, na maganda rin, sana naman, tignan nyo rin to, business income. Siyempre, sa pagtayo ng negosyo, dito na ang talagang pwedeng kakumita ng tiba-tiba. Para sa akin, ito ay talagang napakaganda, lalo na kung kayo po ay may trabaho kayo, pwede kayong mag-sideline, side hustle, magbenta kayo ng produkto, serbisyo, ibenta nyo rin po yung kakayanan nyo, di ba? Yan, na number 2, yan ang tinatawag na business income. The third type of income is what we call as interest income. Ito namang income na po, nakukuha nyo naman to sa mga interest sa bangko, or if not naman, may mga time deposit po kayo, di ba? Or may mga investment kayo sa mga mutual funds, sa mga UITF, di ba? Yan mga interest income. And fourth type of income is what we call as dividend income. Ang dividend income naman, ka-invest kayo sa mga kumpanya, di ba? Na part kayo ng mga kumpanya, tapos may shares kayo, at tuwing every year, nagbibigay sila ng dividendo or profits. Wow! Magic! And the best way, At Chinky, paano ba magkaroon ng dividend income? number 1, pwede kang bumakas sa mga kaibigan mo na nagnenegosyo. O pangalawa, pwede kang bumakas sa mga malalaking kumpanya. Katulad ng mga pagkain, electricity, water po. Sa pamamagitan po ng stock market po, magkakaroon din kayo ng dividend income. Pero ito lang hindi lahat ng mga multinational company na nakalist sa stock market ay nagbibigay ng dividend. Not all. Pipiliin nyo po. Number 5, type of income na pwede natin pagkakitaan, naku, napakaganda nito, is rental income. O, ito na, friendship. Pag ikaw may sarili ka ng, property, tapos pwede ka nang magpaupa, pwede ka magkumuha ng advance rent, diba? 2 months deposit, 2 months advance. May mga iba pa, commercial, 3 months deposit, 3 months advance. In other words, kahit na wala ka nang ginagawa, habang may tumitira at let's say, nag-occupy ng commercial space mo, buwan-buwan tumutubo ka. When you learn more, you will earn more. And the sixth type of income is what we call as capital gains income. Ito naman po yung income na kinikita po natin. Halimbawa, nagbenta ka na ng lupa mo, ng bahay mo, di ba? Or let's say, ng stocks mo. Di ba? Kasi pag sa stocks, again, kumikita ka sa dividend, tapos nag-appreciate pa yung piso. Naging 2 piso, binenta mo. Ay, nako, may capital gains ka doon. Ganun din sa property.
binili mo let's say ng 3 million, nabenta mo ng 5 million, may kita kang 2 million, yan tawag yan, capital gains po. And the seventh type of income is royalties or licensing income. Ito naman, friendship, na nagiging creative ka. You produce content, you produce music, you produce books, di ba? Photography. Tapos, kikita ka dito every time may nagpo-purchase, pwede kang kumita dito. Okay, bago bago ibigay yung personal recommendation ko, tatanungin ko sa sarili ko, nasaan kaya ako dito? I'll check, no? Nasa earned income ba ako? Yes, kumikita ako sa TV5. May business income ba ako? Yes, may business. May interest income ba ako? Yes. May dividend income ba ako? Yes, meron. May rental income ba ako? As of now, wala. Pero may capital gains income ako? Yes, may mga properties ako. Number 7, may royalties and licensing income ako? Yes, may mga books ako, di ba? Libro. At the same time, meron din akong YouTube sa Google AdSense, no? Kumikita rin dun. Wow! So, out of 7, makikita mo, 6 ako ngayon. So, I hope, my friends, that you are learning from this session. Kaya kung naghahanap kayo ng pagkakitaan, ito naman personal recommendation ko. Recommendation lang po, Hindi naman porket sinabi ko gagawin nyo. Pero, based on my personal observation, kung titignan po natin, kung naghahanap kayo ng pinakamalaking income, na pwedeng maging income talaga dito, ang number 1 talaga is business income. Sky is the limit. Kasi negosyo nga, unlimited nga. Pero, ito lang, may challenge lang. Ikaw magsiset up, dapat may proven concept ka, kailangan mo ng kapital, you need a proven product, and kailangan meron kang expertise. Pero kung ikaw naman naghahanap lang ng chill and simple lang, simple and chill, no? Yung talagang ayaw mo sakit ng ulo, ayaw mo talagang magbasa ng graph and everything, ay pumasok ka sa rental income or capital gain. Dahil nga, sa rental income, buwan-buwan, kukita ka, di ba? Sa nangungupahan, di ba? At the same time, sa capital gain, buy low, sell high naman yan. However, ito lang po, pagdating po sa property, you need big capital. And you need to also understand what you are looking for. Para sa mga tao naman nagsasabi, gusto ko, Chinky, yung natutulog ako, kahit natutulog ako, kumikita ako. Grabe. Ito naman po yung tinatawag natin investment income. Ito yung tinatawag natin sa dividends or investment income. Dito naman, pwede kayong mag-invest sa mutual fund, UITF, stock market, diba? Or if not naman, yung ngayon, usong-uso ngayon, cryptocurrency. So, at the end of the day, dapat po, kayo po ang pumili. Kayo po talaga ang pumili na ano pong babagay po sa inyong income. Do you agree? So, at least na-layout ko na po sa impito, and I hope that you will be able to earn from all of the 7. The more, the merrier. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much, and I'll see you on our next video. Paano ka kikita sa pangungupa? Friendship. Pwede ka na. Isa pa. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive. Dun sa Sana All My Investment, interested ako dun sa crypto at saka dun sa trading mismo. Nakita ko kung ano yung mga possibility, may mga technique. So, napili kong i-follow yung mga coach na yon at mag-learn pa dun sa crypto space.